Noong 2001, ang jackpot prize sa game show ni Chris Aquino na Ang Pilipinas, game ka na ba? ay 1 million pesos. Fast forward 25 years, ngayong 2026, kung papanoorin mo ang mga game shows ngayon, 1 million pesos pa rin ang jackpot. Sa bagong season ng Kapamilya Deal or No Deal, 1 million. Sa Everybody Sing ni Vice Ganda, 1 million din. Noong 2001, ang 1 million pesos mo, makakabili ka na ng 100 square meter na lupa sa probinsya, makakapagpatayo ng bungalow house, at makakabili ka pa ng brand new na sedan. Samantalang yung 1 million pesos ngayong 2026, halos imposible na ang house and lot. Yung kotse, pwede pa, pero baka naka-manual. Kaya naman mapapakamot ka na lang talaga sa ulo. Bakit parang naka-freeze sa year 2001 ang jackpot ng Pinoy TV? At mas masakit pa, kapag nanalo ka ng 1 million pesos ngayon, hindi mo maiuwi yan ng buo ha. Mamaya, i-compute natin kung magkano talaga ang nakukuha ng mga nananalo sa mga ganitong game shows. October 2001, nang unang umere ang Game Ka Na Ba ni Chris Aquino. At sa original format nito, ang top prize ay 1 million pesos. That same year, yung Philippine version ng Who Wants to Be a Millionaire ni Christopher De Leon, 2 million pesos naman ang jackpot. Nung mga panahon na yon, sobrang lakas ng mga game shows. Matataas ang ratings. Kaya naman pagdating ng mid-2000s, nagpataas na talaga ng jackpot ang mga TV networks. Sa Wawawi, umabot sa 2 million pesos ang cash prizes sa major games. Sa Kapamilya Deal or No Deal naman, may era na 3 million pesos ang top prize. Pero ang pinakamataas na pinamigay nila, 4 million pesos. Tinawag pa nga ng ABS-CBN yon na biggest jackpot offered by a Philippine game show at the time. Fast forward to 2026, ang Kapamilya Deal or No Deal ngayon na may mas modernong studio, mas magandang LED na gamit, mas malinaw ang camera, pero ang maximum jackpot, nako bumaba, 1 million pesos. At yung Everybody Sing naman ni Vice Ganda na 1 million pesos din ang jackpot, paghahati-hatian pa yan ng 50 members ng Song Bayanan at kung i-divide mo yan, 20,000 pesos each lang yon. Take note, babawasan pa yan ng tax ha. Even yung Rainbow Rumble had a 1 million pesos jackpot noong 2025. Remember, ibang-iba ang 1 million noon sa 1 million ngayon because of inflation. Habang tumatagal, mas kaunti ang nabibili ng parehong amount na pera. According sa historical CPI data, roughly nasa 53 ang Philippine Price Index noong 2001. Ngayon, nasa around 135 plus na. Meaning, noong 2007, yung 4 million pesos jackpot ng Deal or No Deal, katumbas na yan ng around 8 million pesos ngayon. So para maramdaman ng contestant ngayon yung halos kaparehong purchasing power ng 4 million pesos jackpot noong 2007, dapat nasa 8 million plus na ang jackpot ngayon. Pero instead, 1 million pesos pa rin. At wait, may tax pa yan. Sabihin nating nanalo ka ng 1 million pesos cash. Under current Philippine tax law, prices above 10,000 pesos are generally subject to a 20% final tax. So kung gross price ang 1 million pesos at ikaw ang sasagot sa tax, yung 1M mo, mababawasan pa yan ng 200k. Kaya 800,000 pesos na lang ang mapupunta sa'yo. So, bakit hindi na lang natin gawing 2.5 million pesos ang jackpot ngayon? Well, iba na rin kasi ang negosyo ng TV ngayon. Nung early 2000s, kapag sikat ang isang show sa ABS o GMA, milyong-milyong mga Pinoy ang sabay-sabay na nanonood ng TV. Less fragmented ang audience. Wala pang social media. Hindi pa nagdudung scroll ang mga tao noon sa kanilang mga cellphone. Ngayon, hating-hati na ang audience. Isama mo pa dyan na nawala ang franchise ng ABS-CBN. Humina ang kita nila. Nawala ng trabaho ang libo-libong empleyado. Kaya naman by 2025, ABS-CBN reported a consolidated net loss of around 4.72 billion pesos. Although gumaganda ang content business nila at nababawasan ang losses, hindi pa rin bumabalik ang financial position ng old ABS-CBN na may sariling dominanting nationwide free TV network. So obviously, ingat na sila ngayon sa budget nila. Don't get me wrong ha, malaking pera pa rin ang 1 million pesos ngayon. So sino ba naman ang tatanggi dyan? Pero kung lahat ng gastusin nag-adjust na sa inflation, natural lang siguro na mapapatanong ka minsan, bakit yung presyo ng lahat tumaas? Pero yung pangarap ng contestant, 1 million pa rin. Kung gusto mo pa na mag-ito pang klaseng contents, dito lang yun sa channel ko kaya follow ka na. Maraming salamat sa panonood mga kamagkano.